The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong gabi, mga abyan kag mga kauturan. Welcome naman sa aton nga palatuntunan, counseling time sa radio, live sa streaming. Of course, sa 106.1 FM. Mabatian nyo kita dira, no? Sa aton nga radio station sa 106.1 at the same time sa Boracay Malay streaming kag sa 106.1 live streaming, no? Welcome naman sa nga gabi, February 15, 2026, mga abyan, kag dalay ko ng Ginoo, dalayaw ng Ginoo sa padayon niya nga sustain sa paghimuno sa aton nga mga kinahanglanon, and we praise and thank the Lord sa sinigid nga gabi nga makapadayon kita sa pagdulong sa inyo sing pulong sa Ginoo sa inyo nga mga puluyan sa sining gabi ayhan sa inyo nagakino nagapreparar sa panyapunon sa sining gabi samtang nagapamati kamo sa aton nga programa, no? So salamat gid sa padayon ninyo nga pagsakdag sini, sa padayon ninyo nga pagpangamuyo sa mga tumuluo, sa mga Kristohanon, no, nga nagapangamuyo kag nagasuporta nagasakdag sini aton nga program, no? Kag dalayawan gid ang Ginoo. Kag kabay nga sini gabi magaupod naman kita, magapakig-upod kita sa inyo sulod sa 45 minutes, no, sa aton nga pag dulong sang mga mayong balita, no, labi na gid sa pulong sa Ginoo. Kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan sining gabi. Alright, sa aton nga partner man, mayong gabi partner, belated happy birthday sa imo. Thank you. Kahapon, no? Salamat, no? Thank you, partner. Salamat gid sa Ginoo, no? May isa ka tuig, no, naman kita, no, nga gin-celebrate sa goodness ng Ginoo, no? So, mayong gabi sa tanan, naton nga mga listeners, kag sa aton nga mga viewers, no? Mayong gabi sa inyo, and I hope and I pray nga okay ka mo subong, no, sa inyong mga balay, o kung sa diin man ka mo subong, na ayan, nagabiyay or what. Salamat gid sa padayon ninyo pamati, lantaw, no, pagsuporta sa aton nga program. I hope nga ini nga gabi naman, no, mangin isa ka blessing, no, pagpakamaayos. Tagsa katagpalamati nato, no, sa aton man nga listeners sa 106.1, mayong gabi sa inyo tanan. Alright, so kumusta ang aton nga sounds dira, mga listeners naton, mga viewers naton, medyo gastatic. Ate, pero kumusta subong? Okay na? Okay na subong. Nung may gabi sa kay Cherry Altes, sa kay Mrs., no? Walking si Mrs. subong dira. Kag sa kay Palomata, Sally, Mapisa. Good evening sa imo, no? Salamat, gid. Alright, so sining gabi, we are about to discuss aton nga topiko, spiritual warfare and temptation, no? Of course, ang spiritual warfare, kung lantawon mo sa Bible, Ephesians chapter 6, siling sang pulong sa Ginoo, okay na man tay, okay na daw ko, no? Ang aton nga sounds. Alright, so kung imulan taon mga abyan, subong battle gid man, no? Nagaatubang kita sang battle sa aton kabuhi spiritually. Kay kung imulan taon, the moment you become a Christian, amo man ang tion nga hindi ang aton kaaway, ang diablo, wala nagauntat sa pagsunod sa imo. No? Because he don't want nga magpadayon kita sa Diyos. That is why most of the time gapangita sa isang pamaagi nga iya kita buntugon, iya kita i-destroy, no? That would be our message tonight sa sinigit nga gabi, no? Alright, so magapangamuyo kita anay as we continue before kita magpadayon galit magapangamuyo kita. Let's pray. Father, we thank you, Lord,
for tonight as we come to have our discussion again sa among counseling time sa radio. We pray that may you will be the one to guide us, to give us wisdom, and for our viewers, for our listeners, pangamuyon namon nga ikaw gid magapanguna, Ginoo. Di kami sa amon pagpadayon kag kabay nga tagaan mo kami sa kaalam nga lagi nun, Ginoo, kag bukas ng kasing-kasing gagunahuna sa pagtuon sa imong mga di kami kag kabay nga ikaw gid ang mga dayaw kag mahimaya namon. Isalig naman tanan sa imong ginabalik ang pagtugyan, pagpasalamat in Jesus name. Amen. Alright, so taliwat may gabi gid sa mga nagapamati nato, no? Kung diin ka man sa imong trabaho, sa imong balay, porara ka sa dalanon, no? Kag sinigabi, thank you for joining, no? So, ang aton lang mensahe sinigabi hindi lang para sa mga malig-on, kag lig-on nga mga Kristohanon, or sa mga tao nga ara nag-involve sa ministry sa Ginoo. Alright, so ini nga mensahe sinigabi para tanan sa mga tumulo sa mga believer, no? Nga may mga struggle ayhan, inabalang nabatyagan na nila ang kakapoy sa pangabuhi. Or maybe some of us are fighting sin, I mean, no? So, spiritual warfare and temptation. You know, ang Kristohanon ng kabuhi is not a playground, it is a battlefield, mga biyan. Whether we like it or not. No, it's a battlefield. Alright, so it is also a place of grace and hope and victory in Christ. Huh? You know, sininga gabi ang pulong sa Ginoo nagahambal sa aton diri sa Ephesians chapter 6 verse 12, and it says here, for our struggle is not against flesh and blood. Huh? So mo ning ginambal ni Pablo, no? If you feel like you are fighting something deeper than habits, emotions, or circumstances, you are not imagining it. There is a spiritual battle for your heart and mind, mga biyan, no? Siningagabi. So, the reality of spiritual warfare, makita natin diri, that is not about fear. It's about awareness, mga biyan. Because we do believe that when you chose to follow Christ, you did not become free from conflict. You became aware of it. Because every temptation nga imo ginatubang is a reminder that your soul and my soul matters. Your obedience to Christ matters. Your faith in Christ matters. Bisan galing si Kristo Jesus, mga biyan, ginatintaras siya. Yeah? Pero wala siya nakasala. So, temptation is not proof of weakness, mga biyan. It is proof that you belong to God. Do you agree with this? But, kung imo lang taon mo temptation becomes dangerous when we fight it alone. You know, ang temptation hindi temptation itself is not a sin. Hindi siya sin ang tentasyon. Pero the moment you engage, the moment you indulge yourself with temptation, that's the time you commit sin, mga biyan. Now, how temptation begins? Now, in James chapter 1, verses 14 down to 15, gin-explain niya din, no? So, siling niya, ang temptation usually does not start with action. Start with a thought. So, una na, kung atong lantawan bala, dira sa may James chapter 1, verse 14 to 15, gilam ambal diri sa pulong sa Ginoo, mga biyan, no? So James chapter 1 verse 14 siling niya, but each person is tempted
being drawn away by his own evil desire and enticed. Then when desire has conceived, it brings forth sin. And sin, when it is finished, brings forth death. Mga biyan. Ha? So, siling niya, hindi siya kuno usually nag-start in action or with action. It starts with a thought. A thought becomes desire. A desire becomes a decision. And a decision becomes a direction. Amo ni siya ang ginambal rin. You know, ang aton kaaway oftentimes whispers, it's just nice one, you deserve this. Amo nang gina-feed sa aton kaaway mo. Sa aton nga pangunahuna. Nice na siya, maayo na siya. You deserve that. You already guilt anyway. Total, guilty ka naman. Deserve mo na. Maayo mo na. You know, ang Satan attacks identity before behavior. If he can make you forget that you are a child of God, he can convince you to live like someone who is not. You know, tuod na, no? Kaya ang aton kaaway, si Satanas, amulangin mo na i-obrahon eh. Ginafeed niya ang iyong pangunahuna, tapos ginahambalan niya ka, nice ina, maayo ina. And then deserve mo na, ano? Patulutaw, ka lang anay, kadto ka lang anay sa lugar nga malamig, kag inang lugar ba lang damo, kay patigpat, ka nami mo na, ay dito, partner, naka-experience ka, no? Good boy, gid ko sang high school. Pag during my high school days, kuan ako na-disable na akon isa akon left. So, stay at home with ko, no? Balay, eskwelahan. Nag-agi ko 2 years nga crutches eh. Good boy, gali. So, hindi gid kita na kuan dira. Sa bugay sang Ginoo, grasya sang Ginoo. Amen, no? So, wala ka ginababad gid gali sa kalibutan noon nga mga kuan, no? Wala, gid. Maayo man na, no? Maayo man. Good evening sa kay Ma'am Vicky Mapisa Ambagan, no? Sa kay Ira Jane, no? Mayang gabi man. I don't know, no? Kung iban sa aton yung mga viewers, kag sa aton listeners ni gabi, have you experienced kung Kristohanon ka na, no? Have you experienced ang mga bagay nga ginambal kayo na ang aton pangunahuna? It's not a playground kuno eh. It's a battleground. Because since it is a battleground, dira pirmi ang warfare. Ano ba? Dira ya ang mga pagpanghatak sang kaaway ngati way man di bana mo. Way man diri ang imo yang husband way man diri. Ti deserve mo na. It's a nice nga kung once in a while engage ka man sa amo ning mga bagay. Naman ang mga kwan, no? Mga pag-deceive, no? Ni Satan. Yeah. Kung kisa gina-offeran niya ka, no? Sa mga bagay nga mo ni. Lalo na bala, kung kisa may maistorya ko ganiti. Kung ikaw Brad, siyempre layo ka sa pamilya mo. Di ano ang imo nga kwan, sinya, bugay lang gid pastor tuod sa Ginoo. Salamat nga may mga ka-online kaangay sini. Nga from time to time, ma-remind sila. Kanami man, no? Nga muna, pero may iban man nga na-experience man na sugilanon ko. Galing kiti, panguna-una to sa hindi wala Diyos mo. Tiling niya, ginapahinugutan ko lang man sa pastor. Ginambalan niya ko na yung bana nga, pili alang ga ang kuwan Di kaya ang iyabana ya siman, actually, hindi sila believer. Ang iyang advice sa bana niya, siguraduhon mo lang hindi kaya matapnan. Grabe nga advice. Galing kaya mo man, iya to sa pangunahuna.
Pero kung ikaw Kristohanon ka na, hindi ka exempted sa mga pagpanglinglang sang Satanas, ah? Diba? Let's be honest, no? Kita nga mga pastor kung isa mo mana. May mga temptasyon eh. Hindi ba? Mo nga klase sang temptasyon, may social media. Di ba? Kung kisa ang ara dala ginauyatan mo na. It's just one click away. May mga site dira nga mga explicit, illicit nga may mga site kung kisa ara dira ang akon cellphone partner na ano ni siya actually na ginreformat kay daw may nagapop up kung isa gina ano abi nimo ginahampangan sa mga kabataan kung isa download na sila sa mga games siguro may mga na-download nila bala or napindot nila kag may mga nagapop up nagbuang-buang siya tigin pa reformat po ako lang man actually ano gitawag na inaabalang deep reboot bala okay na subong wala na siya nagakuan sang liga to kadto ka sa imo nga mo ni gapop up gasulod lang gasulod kayawan ka kung ano ni man one click away lang ara na temptasyon sa una ko no siling sang mga kuan migo ko siling nga sa una billboards pa lang lantawan mo dira subong ara nagit ginuyatan mo na ara na so in other words mga biyan hindi malayo nga ang ginapahapos subong sang kaaway ang tentasyon mo diba, ginapahapos gid ara subong sa cellphone ta. Ara na tanan dira. Sometimes it's just a click away nga matrap ka ara ka nakasulod ka na gali sa mga site nga mga hindi dapat sudlan mo. So, things like this. Now siling ang pulong sa Ginoo nagambal gid diri mo. Siling ni James diri no, siling niya. Siling niya If Satan can make you forget that you are a child of God, he can convince you to live like someone who is not. Di ba, ang panganangin mo panguna-una, total na simba ka man, sige lang, talagsa lang man na. Di ba, talagsa lang man na. Kadto ilang anin na dirao. Di ba? So, mo na yung mga biyan. The enemy's tactics, no? The enemy is what? Strategic siya. He is very strategic. He used the same tactics again and again. Ano? Deception. Baka deception ang twisting truth. Paano mo ko na makuha ang polar bear, bala partner? Ang polar bear, mahilig na siya na magtilap sang ice. So may ara, isa sa ilustrasyon sang deception, ang kutsilyo, ginputos niya, ginref niya, ginputos siya sang tubig bala. Ang pangkutsilyo. Di pagkatapos na, siyempre kutsilyo na mo. Tangan dugo. Pagkatapos na, butang mo tubig, naayos siya, butang mo din. Magdakop ka sang polar bear, tilapan nila na yan. Tilapan niya, hasta nga maupod siya, wala sa kabalugali, ang tilapan niya, kutsilyo na. Pag mapilas ang iya dila, mapilas ang dila. Hasta mabuhinan siya sa dugo, mapatay siya. Sa sang dugo niya, no? Oh, so deception, amo na mga taktika. Kung isa, amo na ang ginihimo sang Satanas, no? Partner, I don't know kung if you have any idea sang mga deception strategies ang kaaway, no? Nga sometimes, hindi kita aware gali, na-trap na kita. No? May dulong sa akon dira sang manami nga mga isda partner. Mga maya-maya. Sila ko, anong pagkuha ni? Bunit ni or taksa? Hindi, pastor, bubo. Ang bubo gali na. Cage na siya nga may bait taon, siya. Kag paamaan na nila sa sang dako nga bato kag para magkadto sa dalom. Kaya ang isda nga masulod dira bubo. Bubo gali kay nga man. Huwag sa kabalo gali nga may trap. Sining ko, anong bubo man? Mango bala? Nga klase isda? Amo na gali bubo. Bubo. Gitawag sa bubo, kaya ang kasulod ni isda na bubo. Pagsulod niya, hindi siya kabalik gwa. Kaya may mga taliwis na niya. Mga creative na ton sa una, no? Nga mga tigulang, no? Oo. So, amo ni. Kasulod na, hindi na makagawa. So, amo na. Magwa ka sang mga
patuyaw wala mo na, di ba? Patuyaw. So, ang Satanas mo na, deception, ginatwist niya ang truth. Ano pa? Distraction. Filling life with noise. Ano pa? Doubt. Questioning God's love. Partner? Yes, no. So amo ni nga mga doubts, no, or una to ginang ang imo identity, no, ginambal ka gina. Nga as if bala no nga daw hindi ka bata sang Ginoo. That is a form of deception, no, ni Satan. Nga himuon kanya to think na that you are, no, ang Ginoo doesn't care. Matamat no gradually. And then later on magkaroon ka na sang sa Ginoo. You isolate yourself. And then later on, no, stranger ka na sa Ginoo. Kay nga aman feeling mo no, you're away from God because in the first place kintugutan mo yourself nga ma-deceive nga amo na, no, nga hindi ka palangga sang Ginoo. Until eventually mabalaan mo na nga daw no, ang ibutang ka na sa sitwasyon nga wala man ga-care ang Ginoo sa imo himuan no. Kung wala nag-care ang Ginoo sa imo, wala man nag-answer sa imo prayers, ginahatagan ka sa mga amo niya problem, then amo na, no, that is part of deception ni Satan nga ibutang niya sa imo man nga you're not being cared for, no, sang Ginoo, until to the point nga ang imo identity bala na brainwash ka na. So that is part of deception ni Satan. Kag sa madamo no nga mga butang, deception gid, no, ang gina-atake ni Satan ang mga ambal-bala to kay no, talagsam lang na, no. Mga statement nga nagahutik sa mind, no? Or wala man sa may makita, you're away, you can do that, no? Wala sang may magsugid sa imo, mga amo na bala, no? That is part of deception ni Satan. To the point nga no, makahimo sa mga butang against na gali sa agi. I don't know sa aton mga listeners ngayong gabi, mga viewers lang nato, no? Kung of course, ang Ginoo may wisdom nga ginahatag sa aton, no? Inabalang discernment. You have to discern with this good or it is bad. Pero may mga tion nga ginahimo sang pamaagi sang Satanas nga daw, it looks good. Pleasant to the eyes, aman kang Eve, no? Pleasant to the eyes and good for food. So, amo na balang ginahimo nga pamaagi. Now, I don't know kung ano ang inyo yabing strategy man. Every time nga nag-aabot ma-discern mo Magambal ka ba ini temptation gini. So, what is your strategy then kung mag-abot sa inyo nga ini kabalo ka nga ini temptation gini sang kaaway, ano ang imo pamaagi nga ginahimo mostly or usually nga ginahimo mo? I believe that all of us nakaagi sang pagpintar, no? Nga ginatempt ikaw, natempt ikaw. So, ano ang imo pamaagi nga himuon? Every time nga ara na you are in the face of temptation, ano ang imo ginahimo nga pamaagi or strategy kumbaga, no? Abi, no? Si Lolok, good evening sa imda. Good evening sa inyo daywa, Pastor Irwin and Pastor Altes. Kay Brother Vincent Mapisa, no? Good evening, Pastor Joe and Pastor Jojo. Ron. Sa kay Ron Mapisa, Ron, good evening sa imo. Thank you for joining kang Gia Sulat, no? Jay, good evening sa imo, Jay. Bea man, no? Bea Selena Cuenco. Sa kay Bea, good evening, Bea. Bea. Alright, so ano ang inyo, Bea? Every time nga ara ka nagatubang ka na, and it seems that you have nowhere to escape. Ano imong ginahimo? Anong ginaobra mo? Ayhan, hambal ka bita. Talagsa lang man niya. Testingan ka man kung kisadaan mo mga rason mo. Alright, so kung pwede ka maghaboy sa imo sabat, mayigid, no? Some of your technique or strategies, every time you face or you struggle with temptation, ano ang imo ginahimo? Anong ginaobra mo? Okay? Alright, so, the enemy's tactics, grabe, no? Strategic siya kayo. Again, ginagamit niya, deception, ginatwist niya ang kamaturan,
ang distraction, doubt, gina-question mo ang love sang Ginoo, or discouragement, no? Ang sin bala daw, you feel daw okay lang, the enemy is persistent. Persistent siya. Yun natandaan tayo. Christ has already defeated Satan. So, amo ni, aton tandaan that he is already a defeated foe. He is a defeated enemy na. So, amo ni ang iyang mga tactics. Paagi sa mga deception, kung ano lang nila, ang pamaagi. God's provision, the armor of God, no? Kung imulan taon sa Ephesians chapter 6. God never exposes us to battle without protection. Tandaan tayo na. Ang Ginoya may ara sang pag-protect sa aton. Kag wala niya kita gina-expose sang panag-awayan nga wala sang protection. Siling sa Ephesians chapter 6, God gives us the armor of God. Ano nga armor? Truth. Ang truth will replace lie with scripture. Amo gina, tandaan natin. And then righteousness, living from Christ's finished work. Di ba, ginakabuhi, ginato niya ang pulong sa Ginoo. Amo ni mga abyan. Ano pa? Ano nga armor? Not only righteousness, truth, ang armor of peace. What is that? Inabalang pagtindog lang ang may ligoon sang pulong sang Ginoo amo ng gospel, no? If you are standing firm with the truth, there's always peace. May aragin niya kalinungan kung tindugan mo yang kamatuuran, no? Partner? Okay, no? So, nag-ano bala ko diri, partner, sang mga real scenario, no? O nanogid ang scenarios nga nagakatabo sa mga Kristohanon in the face of temptation. Ano gid bala ang, no? When mo nang ginambal bala when the rubber hits the road, no? Ano gid ang real nga scenario sang isa ka Kristohanon, no? Sa ano bala nga area sang iya life nga masami nga may ara temptation. So here, no, ang diri sang aton sang Google, no, is that number 1 is the private phone battle. A married Christian man scrolls through social media late at night. No, an inappropriate image appears. No, he tells himself it's harmless. I'm not actually doing anything. Wala man ko sa may ginaharm, no. Sa mo ning ginatawag nga private phone battle. Number 1. Private phone battle. So, the real battle, not just, kaya ang balon ko natin tanawon sa Ephesians chapter 6, for we wrestle not against flesh and against blood, no? But we wrestle against what? Principalities. Nga hindi lang natin makita tuod, but a real talk ni siya, no? Nga may aragid nga amunin nga mga scenario. Kaya si Satan he is a roaring lion. He seeks whom he may devour, no? Ang basa ng 1 Peter chapter 5 verse 8. Number 2 is ang workplace integrity test. No? Ang scenario is isa ka Christian nga employee is asked to manipulate numbers to make report look better. No? Supervisor naton, nakakataas naton. No? Himuan kita sa anong balon nga. Himua, bidang maayo nga report. No? Bisan hindi, tsakto nga report, i-report mo kay para. No? To look good, no? Sa superior. Kag dito sa babaw, no? Sa national level, may mga amo na eh. So, para may amo na, no? So, fear of losing position. Kaya nahadlock ka, no? Nga madula ang posisyon sa imo. Desire for approval. Pressure to conform. And then, ano pa? Number 3, no? Nga area, no? Nga kung sa din, di niya may scenarios. Ang temptation is the emotional vulnerability trap, no? A Christian woman feels neglected in her marriage. A male co-worker listens to her problems and makes her feel valued. So, amo ni, no? Emotional vulnerability. Nga trap. Nga you're away from your husband, you're away from your wife. Sa imo nga workplace, may person nga nag-care sa imo. Kung may problema, ikaw daw, you are isolated na sa imo husband, sa imo. May amo na nga mga butang, no?
Tapos napalapit ikaw, kati permi ka mo kitain. Amo na nga mga scenario. No? Next is the ministry pride subtlety. A pastor or ministry worker receives praise after preaching. Applause feels good. Recognition feels deserved. No? Kag masaka ng ego sa imo otok, imo ulo. Magdako imo ulo nga nga abi mo you are kuana. You are that good person. You are that good speaker. The point nga maging ikaw, maging proud sa imo self. The financial shortcut. No? A Christian business owner faces financial pressure. An opportunity arises to cut ethical corners to secure profit. So damo nga mga real life scenarios nga mag-abot sa aton in the face of temptation. That discouragement spiral no scenario. A believer keeps struggling with the same sin after repeated failure and many more no. Partner, amo ning mga tutuod nagakatabo. Thank you, partner, no? May recommend diri si Ma'am Vicky. Sila niya, if you face temptation dira sa imo, tubangan, right away sila niya, divert imo attention sa ibang bagay or stay out of it. That's the best, no? That's the best nga strategy. If you are facing temptation, sakto na, no? Divert imo attention sa ibang bagay. Kay kung mag-stay ka pa dira, kung mag-stay ka pa, di ba, masugilanon ka pa tanawa si Eva. Si Eve, di ba? May ara nagit kuman nga, galing kay very subtle Muna pag-describe sang Bible sa aton kaaway, very subtle siya. Nito si very clever siya, no? Do not entertain Satan. Do not make a conversation with him. Di ka gin magdaog, no? Wala sang tsansa nga madaog ka. That is why, silindri, divert your attention sa ibang bagay or stay out of it. Amugid na. Remember, partner, bala. Sa aton nga kilala nga amigo ka sang pastor, no? May ara sa sang school. Actually, may kinder school siya. Karon may isa ka mama sang bata nga nagkadto sa school office ang pastor. Di galing ang office, man, may glass siya. Pero galing ging close ang pirtahan. Di nagkadto dito ang isa ka babae, ang parents ang daw hindi suitable ang iya bayo nga nagkadto. Di ang pastor daw na blanco siya. Nami man ang wife, kahit sa nakita sang wife, sang pastor nga daw dugay na dito sa sulod sang office. Ginhaboy niyang taklob sang kaldero, partner. Dito sa lapit sang pirtahan sang office sang iyap bana. Pagkahaboy niya, simple nagkalandrakas to. Nagwa gulpi ang pastor. Pagguwa niya, dalagan sa taas dito sa babaw. Ginapos niyang asawa niya. Kay lapit na lang gid, jutayan na lang gid niya. Kasi ito ang husband sang OFW, di daw nagpalalayagay kuno to ang babae to. Di daw lapit na lang gid siya Di galalain siya. Things like that, mga real scenario na, mga biyan, no? At that time, ako, aragin ko that time, kabalo ka man siguro sino ang ginariba. Muna, very, very dangerous, no? Kung ara ka, nag-engage ka gidya, stay out of it. Sa mga counseling avenue, ang pinaka-ideal, open space. Open space, open doors, open space kitya. And kung mayo gani, kung may palalay, gaibing babae sa pastor, ara wife mo gid. Dala mo gid wife. No? So that is why, partner, para mangin effective daw ko nung counselor, partner, tomorrow, partner. Tomorrow na dahil. So, amo na bala. I mean, things like this, may ara dapat sang mga bagay nga dapat natin matandaan. Or dekon mo, upod mo, kung single ka man be, open space. No? May mga bagay nga malimitahan gidya.
kay tungod we don't want to engage. It's for our protection ina, no? Flee. Ambal sang engineer dre ni Cyril Torres niya. Flee, pastor. Palayo. Hindi ba? So nami na, no? Nami isa nga pamaagi nga if ever nga ara na gid man, divert, stay out of it, or flee from it. Flee from ano gani sa verse pala na? Flee from youthful lust. Sa mga youthful lust, no? Grabe gina. Isubong abi mo, nowadays, I mean hindi man niya bag-o sa aton ang ining mga temptation ngani. Even Joseph, no, sa Bible. Yeah. David. Si David, na kuan gid siya, no? Nahulog siya. No? Nahulog siya. So, hindi pwede. Kung natabo kang David, matabo sa aton. Sa normal naton nga pagpangabuhi bilang Si tao, Joseph, matabo siya. No? So, what's strategy? Ang nami bala nga sabat nga sabat ni Jesus Christ bala. Sa Matthew chapter 4, gintem siya sang kaaway. Ang iyang strategy? He always quote the Bible. The Bible. This, thus saith the Lord. This is what the word of God says. It is written. It is written. Amo na no nga mga strategy, no? All right, so sila niya ang pulong sa Ginoo, yes, is speaking the truth against temptation. What else? Prayer. Total dependence on God. Because victory is not about self-control. Victory is about God dependence, mga biyan. Ang kadalagaan niya, ang kadalagaan sa linya, it is about what? It is about dependence sa Ginoo. Alright? So, there are, may practical steps for daily victory. You know, are you ready? Mga biyan, are you ready to listen? Ang practical steps for daily victory. May 5 practical steps nga ma-apply nimo sa imong kabuhi, no? Identify your triggers. Identify kung sa temptation, kung ano ning maka-trigger sa imo, balan mo na. Balan mo na. Discernment. Yeah, discernment. What else? Number 2, feed your mind with scripture daily. Daily dose. Daily verses. Daily dose of God's word. Makabuli gina. So, I like bala sa aton mga every morning devotion bala. Medyo, kung kisa nag-untat-untat kami, no? May mga schedule kung kisa daw ka sako, gid. Ang morning devotion, may ara ko program partner Abe sa morning devotion sa live ina sa Facebook. Monday to Friday nga morning devotion. Nakanami na kay gina-anticipar mo bala nga may share ka naman, pulong sa Ginoo. No, daily dose, daily scripture. Sina-feed your mind with scripture daily. Not only identify your triggers, kung isip, dira ka mo, kung din ang weakness mo, dito ka ginusudlan sang kaaway mo. Ano pa? Third nga practical steps. Siling niya, set clear boundaries. Set a clear boundaries. Klaro, no? Bala mo ang limit mo. May boundary ka. So, you have to be aware, no? What else? Walk with accountability. Ito suy ka nami kung may ara ka sang accountability partner bala, no? Nga mag-remind sa imo. That is why sa D-group, gina-encourage gid nga mag-attend ka D-group. Dahil sa aton church bala, may ara kita D-group. After sang wali, may D-group ina. So dito na, may prayer ka mo. And then may ara ka mo sang process question. Ay bala mo nang ginihimo naton dira. So, namin gid, I encourage you sa mga Kristohanon nga you have an accountability partner. No? Partner? Yes, no. Kati someone nga mag-remind sa imo, no. Someone nga ginbutang mo nga accountable ikaw no sa iya. Nga mag-remind sa imo ina balang body, no. Nga makahambal bala sa imo, no.
inang makarebuke sa imo, inang someone who is nga ginalantaw nimo no, sa ministry na look up as a mentor or someone that you place yourself under no sa iyang saway no kung may ara manggid ikaw no. And that is di ba abo manggid na ang principle bisan gani sa mga military no nga kung may ara kontra no anong ginahimo nila, they turn their back each other no da para may ang sa likod niya may nagano depensa sa iya sa likod sang kada isa no kung napalibutan sang kontra di ba kung makita naton sa mga amo na if you are in a battle no ang best nila nga ginahimo kung duha sila di ba nagatalikod sa kada isa to have a strong defense against their enemy. So amo na siya ang mahimo sa accountability partner. Nga kung sabihin na someone nga nakakita blas ang sitwasyon above you kag may discernment no mature nga person nga maghahambal sa mga pre no or body no may kuan ko no may something na nakita sa imo nga something no nga problem no amo na mahimo sa accountability partner no. So I hope no nga kita man maka kita sang aton nga accountability someone nga maka sa aton no maka review. If we are wise enough no we will listen no. Someone nga maga sa aton no. May discernment ba lang magambal sa aton kag may authority over us. Amo nang mahimo no kung may ara kita nga accountability partner. So what else no? Anong himuon naton para maging maano naton ma-overcome naton ini nga butang no sa aton nga kabuhi. Kasi, di ba, we are in a battlefield and the enemy, no, our enemy really mean business, destroying us. Kung hindi niya natamapugngan nga maging Kristohanon, ang himuon niya miserable ang ato niya kabuhi. So, and we are engaged, no, every day sa aton niya kabuhi sa mo na nga battlefield. So, ano aton himuon, no? So, I hope and I pray that we Christians, may ara kita dayon nga discernment, we will be above sa aton circumstance. We will not succumb to the temptation, but rather, lantawon naton in the lens of the Word of God. Nga daw, something is wrong with this. No? Diba? May mga sitwasyon nga, ang balaan ng Espiritu, no? If we are walking in the Spirit, the Lord will help us. Kung kita, we are filled with the Holy Spirit, ang Holy Spirit mag-work sa aton, mag-remind sa aton. Tagaan kita sa discernment, that in the face of temptation, He will remind us that something is wrong. Something, you are heading to something that is not God glorifying. That is what the Holy Spirit is doing no, sa aton. If we walk no, sa iyang control sa aton nga mga kabuhi. So, in conclusion, no, kag encouragement, ang text bala no, sa Romans chapter 8 verse 37, ay ginhambal diri basahon ko lang. Romans chapter 8 verse 37. Romans chapter 8 agid 37. Ang pulong sa Ginoo naghambal diri, nay in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. You know, God does not leave us no nga wala sang bulig. Ginhatag niyang balaan nga espiritu nga mag-enable sa aton, mag-strengthen sa aton. That is why we cannot use the
the inablang usual nga gina-quote, no? Nga hambalon nga sapagkat ako ay tao lamang, no? You cannot use that. Nga hambalon mo tungod tao lang ko yan nagakasala man. No? Yes, we are, no? In sa aton nga flesh, tao pa kita, no? Tao kita. But we have the Holy Spirit na nagabulig sa aton. That is why ginambal ni dire sa Romans chapter 8 verse 37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Because we are being gintagaan kita sang gahom sang Ginoo, no? Power. We become the sons of God, di ba? Ang nature sang Ginoo ara sa aton, and so may ara kita new nature. Kaginang new nature against sa aton nga flesh, against sa mga nag-aabot sa aton nga mga temptation sa aton nga flesh. It will what? It will work contrary to our lusts. So amo na ang mahimo sa aton. So what else? So the position of the believer, we are more than conquerors through Christ. We are more than conquerors because gintagaan kita sang tukagina sa Ephesians chapter 6, gintagaan kita sang amon dirang ginambal nga put on the whole armor of God, no? May breastplate, no, of truth, may helmet of salvation, may sword, no, may word of God, no. Gin-equip kita sang Ginoo. That is why we are more than conquerors. Kaya kung may ara nga temptation, makayanan naton hindi sa aton nga kusog kundi sa ang ginhatag sang Ginoo sa aton. Amo nang gamito naton nga mangin armas naton. Nga maano naton, nga mahimo, nga ma-overcome ang inclination naton to commit or to be under sa temptation. So believers in Christ, no, kati wala na ta oras, no, final exhortations dire, no, is that stand firm and put on the armor daily, no. So walk in the Spirit, walk in the grace of God, no, and put on the armor of God. Partner? Yeah, medyo pasensya mga biyan kay daho. Nag-shut up Oo, nagkuhan siguro akong matyag, BP. kaon lang ko sang kuhan, no? Nag-hot water ko, nagkaon ko sang biskuit kaon ko ni Dondon. Alright, so thank you, partner, no? Siling niya diri, si Rose, may kapi Rose, kag siling ni Man Vicky, resist the devil and he will flee from you. James 4:7. Tata Sulusa, amigo ko ni. Pastor Joe, salamat sa ginhatag nimo nako gabi. Nakapalit jud ko bugas sudan. Nakahatag pa ko sa akon silingan. Baw, ang aton migo ni Siligan City, partner, na bahaan ni sila. Na kuan gid ila balay-bala na tabunan giti praying gid, no? Migo tata Kabadoy Sulusa from Iligan City, ampo gid mi sa imo dira ta. Hinaot nga Ginoo magpadayon og comfort sa inyo sa pikas nga nahitabo ina may tinutuyo ng Dios. O ginaot nga okay ra mo da, no, ta. Salamat kayo sa kuan gid nakakonek ko sa imo sa praise the Lord. Gamay lang na agi ka na kay Jesus, pasalamatan lang na kay Jesus. Alright, mga biyan, no, ay nagita chimpo bawti kulabos kita sa oras. Salamat gid partner Erwin sa imo nga pag-continue, no. Nagdula kita kay medyo nagano lang ko gamay, no. Nag-inom ka na sa ano mo? Nag-hot water lang ko. Alright, so kitain naman kita dason, no, sa aton program sa Wibis, partner. May ara kita sang Blessed Hope every Thursday alas 3 sa hapon with Pastor Ariel Espirat, kag sa aton man sila nga every Sunday sa aton counseling time sa radio. Partner? Sige, no? So, may gabi liwat sa tanan, kag salamat gid sa inyong paglantaw, no? Pag-comment diri, no? We're praying nga mangin ano pa niya, ihimuon pag naton nga better pag naton nga program, no?
Yeah. in the coming nga mga panaton, mga segments natin. Alright. Sakay, So, thanks. share din Ayan Maglinte. Si Brother Sheridan nag-take sang board sa Cebu. Hopefully, ang Ginoo mag-bless kag magpakamaayo kag mangin full-fledged engineer. Si Ayan Sheridan Maglinte aton yang pro naton sa simbahan. Okay. Alright. So, mayang gabi. God bless everyone. Salamat kid sa inyo pag-upod sa aton sa gabi. Kita sa next nga schedules naton. Bye-bye. God bless.